Hallelujah. Praise the name of the Lord. Salamat, Lord, at kami ay nandito na naman upang ikaw ay aming sambahin, purihin, pasalamatan. Hallelujah. Thank you, Jesus, for a new day. It's Wednesday morning here in Houston, Texas. Thank you, Father, for you are good at all times. Lord Jesus, daghang salamat sa inyong kaayo, Father. Hallelujah, hallelujah. Jesus, you are good at all times. Thank you, Jesus, sa inyong kabutihan, Lord. Thank you, Lord, sa panibagong umaga na kami ay nagising. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. God is good all the time, and all the time God is good. Thank you, Lord Jesus, for a new day. It's Wednesday morning. A new day to serve you. My King, Lord and Savior Jesus Christ. It's Wednesday morning. Holy Spirit, lead me in every step of the way. Of the way for the glory of God Almighty alone. Yes, Jesus. Thank you, Jesus, for a new day. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. You are good at all times. Ang ating batayan ng ating pananampalataya, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Happy moments, praise God. God, Jesus' name. Difficult moments, seek the Lord, Jesus Christ. Quiet moments, worship the Lord, Jesus Christ. Painful moments, trust the Lord Jesus Christ. Every moment, thank the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Yan, plakpak natin ang ating mga kamay at ibigay natin ang pinakamataas na uri ng palakpak para sa ating Diyos. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, sa kanyang kabutihan. Woo! Hallelujah! We praise you, we adore you. Father God, Lord Jesus, Holy Spirit, you are all we have. Thank you. Thank you, thank you for everything. Oh, hallelujah. Thank you. Thank you, Lord Jesus, King of Kings. We praise you and we adore you, Father God, in the name of Jesus. Hallelujah. Ayan, so magpuri tayo sa ating Panginoong Jesus. Magpuri tayo.
Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Hallelujah, Lord Jesus. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay, pati aking buhay, upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay, pati aking buhay, upang purihin siya. Yes, Lord Jesus. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama, kay ganda ng buhay na nasa kanya. Purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay, pati aking buhay, upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay, pati aking buhay, upang purihin siya. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah, Lord. Sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat po sa pagkakataon na kami ay nandito na muli upang ikaw ay ipakilala sa sanlibutan, upang ikaw ay aming sambahin, upang ikaw ay pagsilbihan, aming Diyos at tagapagligtas, Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po, Lord, sa iyong kabutihan. Yes, Lord, kami ay nagpapakumbaba sa trono ng iyong kaawaan. Linisin mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso, at gawin mo kami karapat-dapat sa iyong presensya, Panginoong Jesucristo. We welcome your Holy Spirit in our midst today. Sabi mo sa iyong salita, 2 or 3 gathered in your name, you are in our midst. Sa kami ay naniniwalang nandito ka sa aming kalagitnaan as we welcome your Holy Spirit. Let's welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivated my soul. And every day, I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power.
I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and Lord, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and Lord, nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Kaya sinasamba ka namin, Diyos Ama, Lord Jesus, sa espiritu at sa katotohanan. Linisin mo kami mga isipan, gawin mo kami karapat-dapat, itago mo po ang iyong lingkod sa iyong cross, Panginoong Kristo, na hindi ako ang makikita, kundi ang makikita ang iyong kabutihan, ang kabutihan ng Diyos Ama, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kaawaan, ang kanyang mga pagpapalang siksik, liglig, umaapaw na naghihintay para sa mga taong naniniwala sa Kanya. Dinideklara namin na ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. Oh, hallelujah. At bigyan mo kami ng maayos na internet connection na tuloy-tuloy naming magawa ang live na ito na walang mga interruptions, Father God. Lahat ng papuri at parangal ay aming ibinabalik sa inyo sa pangalan ni Jesus ng Banal na Espiritu. Amen. Ayan. Hallelujah. Thank you, Jesus, sa panibagong umaga. So, welcome dito sa ating live. Live is real. Welcome sa ating live. Okay. Na tayo sa ngayon ay Miyerkules. So, welcome dito sa ating live Wednesday morning, February 26, 2025. Hallelujah. Thank you, Lord. Malapit nang matapos ang February at God willing ay makita natin siya, yung ano man yung mga collection, ano ba yun, yung ating mga attendance, ang mga natin, ang iyong mga attendance diyan siya sa School of Faith ay makuha natin ang info. So nang sa ganoon ay mai-pray natin at maibigay natin as soon as possible as the Holy Spirit leads at yung binigay ng Holy Spirit sa atin na provision. Ganon lang yun, mga ka-Team Jesus. Okay, so andito si Tita Bets fresh from the bed. Matagal na naman ako nagising. Ang sarap magising, ang sarap matulog. At ayan. So, mayroon pa pala akong mga winter clothes. So, unahin ko muna itong mga winter clothes ko nang sa ganoon ay ito ay akin ng maitupi, akin ng maitago dahil tapos na, malapit nang matapos ang winter. Kaya yung malamig-lamig pa rin dito, mga ka-Team Jesus. Okay, so simulan na natin ang ating Bible study. Asa na ang inyong mga Biblia? Biblia is real. So, ang mga Biblia. So, dito tayo hanggang sa 31 tayo, kahapon sa 1 Corinto, chapter 7, verses
25 to 31. So ito ay tungkol sa mga walang asawa at mga byuda at byudo. So lalaki o babae, byuda at byudo, walang mga asawa, walang partner. Kaya mag-isip-isip muna kayo kung kayo ba ay mag-asawa dahil maaring sa halip na to settle down, ang mangyayari ay kaguluhan ang inyong pinapasukan, lalo na kung ang pinili ninyo ay mula sa puso at hindi mula sa Diyos. So, dapat ay ang conviction ng Holy Spirit ang ating susundin kung tayo ay pipili. No? Kagaya ng nangyayari sa amin ni Tito Brian, nung kami magkakilala online ay we are praying each other. Excuse me. Nasa mid ako, hindi ko alam bakit. Okay, biglang kumati ang aking lalamunan. So we are praying each other. Pinagpipray ko siya, pinagpipray niya ako pag kami ay nagbi-video call online at ang aming mga pag-uusap ay tungkol sa salita ng Diyos at tungkol sa pagsiservisyo sa ating Panginoon. So yun ang aming mga usapan. Hindi kami nag-uusap tungkol sa aming mga sarili, kundi ang pinag-uusapan namin ay ang kabutihan ng Diyos sa aming mga sarili at kung paano kami ginagamit. So siya naman, ang sinasabi niya ay ako yung aking mga pasyente, ganito, ganyan. So pinagdadasal namin ang kalooban ng Diyos hanggang sa sinabi ng Diyos, okay, I am granting your desire, the two of you. I will use you, I will make you one. I will use both of you for my purpose and glory. Kaya maging maganda ang kalalabasan ng marriage na kung saan pareho kayo ng paniniwala, pareho kayong naniniwala sa tithes and offering, pareho kayong naniniwala na lahat ng bagay ay may solusyon sapagkat naniniwala kayo na mayroon kayong Diyos, the great I am, at sinasamba ninyo ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan, at pareho kayong naniniwala na ang inyong mga katawan ay temple of the Holy Spirit, kaya hindi kayo naninigarilyo, hindi kayo nag-iinom ng mga alak at iba pang mga pag-aabuso sa katawan, hindi kayo nagda-drugs, unprohibited drugs, sapagkat alam natin na ang ating katawan ay temple of the Holy Spirit. So ganun ba mga ka-Team Jesus? Kaya kailangan na ipagdasal ninyo yan sa ating Panginoong Hesukristo, ang kanyang gabay, kung sino ang kanyang, kung mayroon man siyang nakatalagang babae o kay lalaki para sa inyo. Ayan, no? So, as si Tita Bits ngayon ay masayang-masaya ako ngayon kahit mayroon kaming mga ups and downs ni Tito Brian, pero masaya ako dahil pagdating sa salita ng Diyos at pagdating sa aming mga desisyon ay hindi kami nagdidesisyon sa sarili lamang namin, kundi kung ano ang conviction ng Holy Spirit, at ito'y aming pinagdadasal. So hindi kami nagdidesisyon, no, hindi, ganito ang gusto ko. Samantalang siya, hindi, ganito ang gusto ko. Kundi ang ginagawa namin ay ipagdasal natin at tingnan natin ano ang conviction ng Holy Spirit, ano ang confirmation ng Holy Spirit sa pamamagitan ng kanyang salita. So yan ang nangyayari sa amin, kaya mapayapa ang aming pagsasama. Kahit na maaaring may mga problema kami sa pera, mga bayarin, so nagtatawanan lang kami. O tingnan mo credit card mo kung anong meron. Ako naman tingnan ko, pwede pa tong akin, no? Ito na muna. Habang naghihintay sa mga sahod namin. Ganun ba, no? So yung hindi ka yung palaging galit, palaging ganyan. Kailangan na nandoon yung presensya ng banal na Espiritu. Kaya yun mga ka-Team Jesus, ang isa sa ating bigyang pansin, ang kabutihan, no? Ang sabihin natin, piliin ninyo yung lalaking o ng babaeng nakakaunawa, lalong-lalo na sa tithing. Kasi yun ang pinakamahirap na part, yung finances, kung hindi kayo nagkakasundo pagdating sa tithing. Na ikaw gusto mong ibahagi ito, alam mo, you are convicted to do tithing and offering. Samantalang ang iyong husband o ang iyong wife
Ay hindi, dahil ang pinaplano niya, may ibang plano siya sa tithing. May ibang plano siya, nais niyang kung saan niya ibibigay yung tithe na yon. May ibang plano siyang ibilhin. Kaya yan ang problema. Pero kapag kayo ay magkasundo, pareho kayong mga Kristiyano, pareho kayong nakakaintindi kung gaano kahalaga ang tithing, smooth, very smooth ang daloy ng inyong pamumuhay at mayroong peace o kapayapaan, kagalakan, kahit nakakaranas kayo ng mga pagsubok sa buhay. Bakit? Kasi you are at peace na nagampanan ninyong dalawa ang utos ng ating Panginoong Diyos Ama na bring all the tithes to my house. O, kaya ganun yun mga ka-Team Jesus. Kaya mag-ingat kayo sa inyong mga pipiliin dahil maaring sa halip na mag-settle down kayo, manahimik, hindi kayo manahimik. Yon ang umpisa ng kaguluhan ng inyong mga buhay. Mas lalo na kung mayroon kayong mga anak. Magkagulo-gulo na kayo dahil ganito, ganyan. Hindi yan kalooban ng Diyos. Kaya pag hindi kalooban ng Diyos, huwag niyong ipilit. At malalaman natin kung ito'y kalooban ng Diyos dahil smooth. No? Mabilis, smooth, walang mga hadlang na mangyayari kapag ito'y kalooban ng Diyos. Naintindihan natin? Okay, so dito tayo sa 1 Corinto chapter 7 verses 32 to 40. Ayan. So dito tayo sa 32 ngayon ay to 26, 25. So, 26 na ngayon. Ayan, no? At baka ang aking, ba yan? Tanggalit lang. Ang aking, kabigla naman tayong mag-lowbat nito mga ka-Team Jesus. Kaya, i-charge na natin ahead of time. Saan ang charger dito? Charger is real. Hindi ako makapag-charge. Wala, hindi ma-charge. Oops. Sandali lang. Kasi hindi ako makapag-charge. Baka bigla lang tayo nitong mag-nyok. Ayan, na-charge na. Okay. Bigla ditong mag-off. Okay. So, balikan natin ang salita ng ating Panginoong Jesus. Excuse me. So, dito tayo sa 32. Okay. Continuation ito dito sa tungkol sa mga walang asawa at mga byuda. Okay. Gusto ko sanang maging malaya kayo sa mga alalahanin sa mundong ito. Kung ang isang lalaki ay walang asawa, ang pinagkakaabalahan niya ay ang mga gawain ng Panginoon at kung paano siya magiging kalugod-lugod sa Kanya. 33. Ngunit ang lalaking may asawa ay abala sa mga bagay dito sa mundo, kung paano niya mapapaligaya ang kanyang asawa. Dahil dito na tayo sa 34, dahil dito, hati ang kanyang isipan. Ganoon din naman sa mga babae. Kung ang isang babae walang asawa, ang pinagkakaabalahan niya ay ang paglilingkod sa Panginoon. At, okay, sa Panginoon, at nais niyang ilaan ang kanyang buhay. Nais niyang ilaan, asa na ako? Ay nais niyang ilaan ang kanyang buong buhay sa paglilingkod sa Kanya.
Ngunit ang babaeng may asawa ay abala sa mga bagay dito sa mundo, kung paano niya mapaligaya ang kanyang asawa. 35. Sinasabi ko lamang ito para sa inyong kabutihan. Hindi ko kayo pinagbabawalang mag-asawa. Gusto ko lamang hanggat maaari ay maging maayos at walang hadlang ang inyong paglilingkod sa Panginoon. 36. Ngayon, tungkol naman sa mga magkasintahan, kung sa palagay ng lalaki ay hindi tama ang ikinikilos niya sa kanyang nobya dahil sa pagnanasa, at sa palagay niya ay dapat na silang magpakasal, mas mabuti ngang magpakasal na sila. Hindi ito kasalanan. 37. Ngunit kung nagpasya ang lalaki na hindi na lang niya pakakasalan ang kanyang nobya at hindi na lang siya mag-aasawa dahil kaya naman niyang mapigil sa sarili, mabuti rin ang kanyang ginagawa. 38. Kaya mabuti kung mag-aasawa siya, ngunit kung nagpasya ang lalaki na hindi na lang niya pakakasalan ang kanyang nobya at hindi na lang siya mag-aasawa dahil kaya naman niyang magpigil sa sarili, mabuti rin ang kanyang ginagawa. 38. Kaya mabuti kung mag-aasawa siya, ngunit mas mabuti kung hindi. Ang babae nakatali sa kanyang asawa habang buhay pa ito. Ngunit kung patay na ang kanyang asawa, maaari na siyang mag-asawa uli. Pero dapat sa isang mananampalataya. Sa isang mananampalataya. Para sa akin, mas maligaya siya kung hindi na lang siya mag-aasawang muli. Opinyon ko lang naman ito. Ngunit sa tingin ko, ito rin ang itinuturo ng Espiritu ng Diyos na nasa akin. Holy Spirit, salamat po sa mga salita. Gabayan mo kami upang maintindihan namin ang mensaheng nais mong iparating sa bawat isa. In Jesus' name, Amen. Okay, so tingnan natin dito ang mensahe ng ating ng banal na Espiritu kung ano ang nais niyang iparating sa atin, mga Courteum Jesus. So, sino-sino rito ang mga byuda at sino-sino rito ang mga walang asawa, mga dalaga pa at mga binata pa. So, ito ay para sa inyo at para na rin sa mga may asawa. No? Na sinasabi dito, kung kayo man ay byuda, kung kayo man ay wala ng asawa, mabuti pang wala na lang, hindi na kayo mag-asawa. Para sa ganoon, ang sabi niya dito, anong sabi dito? Sapagkat, ang lalaki nga, sapagkat, ang sabi dito sa 32, kung ang isang lalaki ay walang asawa, ang pinagkakabalahan niya ay ang mga gawain ng Panginoon at kung paano siya maging kalugod-lugod sa harap ng Diyos. Kung wala kang asawa. So, kung ang lalaki, kung Kristiyano ang lalaki, wala siyang ibang iniisip kung single lang siya at Kristiyano siya at ginagamit siya ng Diyos. Wala siyang ibang iniisip kundi ang pinaplano niya sa sarili niya ay, Lord, paano ba magamit ang aking buhay para maging kapuri-puri sa iyo, maging kalugod-lugod sa iyo, ganun. Kasi wala siyang ibang iniisip yung paano siya magtrabaho at paano niya buhayin ang kanyang mga anak, ang kanyang asawa, paano niya mapaligaya. So, nawala siya sa landas, no? Lalo na kung ang kanyang asawa ay materialistic, ang kanyang asawa ay palaging reklamo ng reklamo, ang kanyang asawa ay palaging pera lang, pera lang lahat ang nasa utak. Sa halip na ang pagsilbi sa ating Panginoong Jesucristo, kaya walang kapayapaan ang buhay ng mag-asawa. Puro na lang pera. No? So, ang sabi niya, kung ikaw ay single, wala kang ibang iniisip. Kagaya niya, halimbawa, wala siyang ibang iniisip kundi anong gagawin niya
nang sa ganoon ay maging kapuri-puri siya sa harap ng Diyos. Samantalang ang ikaw, yung isa na may asawa, syempre, morning and evening yan, na maaring magtatrabaho yan, nang sa ganoon ay mapakain niya ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak. So malaki ang responsibilidad ng isang lalaki sa pamilya. Samantalang kung ang babae naman ay hindi mag-asawa, so wala rin siyang ibang iisipin, kundi kung siya ay Kristiyano pero dahil mayroon namang hindi nag-aasawa at mayroon na mga walang asawa, pero hindi naman sila ay tinasabing Kristiyano, pero hindi naman sila totoong Kristiyano. Bakit hindi sila totoong Kristiyano? Dahil kahit Kristiyano na ang sabi ng sarili nila, naniniwala sila kay Kristo, pero hindi naman nila sinusunod ang kautusan ng Diyos at hindi nila ginagampanan ang kanilang mga katawagan. So, hindi sila maituring na talagang tagasunod ni Kristo. Dahil tandaan natin, hindi lahat ng nagsasabi ng Lord, Lord, Lord ay maililigtas, kundi yung lamang sumusunod sa kautusan ng Diyos. So, yan. So, ngayon, kung ang mga babae ay mag-aasawa, ang hirap kasi ng babae Hirap tayo mga babae. Bakit? Kahit gusto nating tumulong sa ating asawa dahil lang sa ganun ay mas gumaan ang buhay, may trabaho ka, di makakatulong ka sa husband mo. Pero ang problema kasi diyan, tayong mga babae, tayo kasi ay nakadesign tayo na tayo ay nasa bahay, tayo ang mag-aayos ng bahay natin, tayo ang magliligpit ng mga gamit natin, tayo ang maglilinis, tayo ang maglalaba, tayo ang magluluto. Yan, kaya ang nangyayari sa atin mga babae, halimbawa ako, ay doble ang trabaho. Bakit? Pag uwi sa bahay, ayan, maglilinis pa, maghugas ng pinggan, magluto, maglaba, habang may trabaho ka, ganyan. Samantala, ang mga lalaki, pag alis ng bahay, okay, pagkatapos niyan ay pag uwi o pagod na o wala nang gagawin yan, maghintay na lang yan kung anong ipapakain mo. So, ganyan. Ang dami mong mga iniisip, ang dami mong mga ginagawa na maaring sa pamamagitan nun, kung hindi ka Kristiyano, ay mawala ka sa landas ng Diyos. Pero kung ikaw ay Kristiyano, at ang iyong asawa ay Kristiyano, at pareho kayong nagkakasundo, si Tito Brian, siya ang magligpit sa aming mga higaan, siya ang nagwawalis doon sa aming kwarto, winawalis niya, nagmamap siya. Siya ang naglilinis sa mga kubeta. Samantalang ako naman ay naglilinis sa kusina, naghuhugas ng pinggan. Mayroong division of labor. Di ba gumagaan ang buhay? Paano ngayon kung ikaw lang lahat at ang asawa mo ay batugan, ang pinili mong lalaki ay batugan, ang pinili mong lalaki ay hindi Kristiyano? So, anong sabi dito sa salita ng Diyos, Kung ang babae ay patay na ang kanyang asawang lalaki, sabi niya, pwede na siyang mag-asawa. Pero dapat sa isang mananampalataya. Kung mag-asawa ka man lang muli, para sa ganun, meron kang companion, meron kang ganyan, mali. Dapat, kung mag-asawa ka, iisipin mo talaga, Lord, bigyan mo ako ng lalaki, Lord, na maging kasama ko, maging kaakibat ko, partner ko sa pagsisilbi sa'yo. Yun dapat ang ating ang ating desire sa mga puso natin, mga ka-Team Jesus, Sa mga puso natin, hindi yung basta, kapugi niya, ang macho naman, yung mga kapugian na yan, yung mga kamachuhan na yan, ang ganda ng boses, yung mga ganyan. Kapag walang Kristo yan, nako, hindi ka mag-settle down dyan para sa kapayapaan. Ang mangyayari sa'yo dyan, mag-settle down ka para sa kaguluhan. Kaya mabuti pang huwag ka na mag-asawa. Mabuti pang manatili ka na lang single at i-devote mo yung sarili mo sa Diyos.
So tandaan natin, iba-iba ang ating katawagan, no? So yung katawag, may mga taong, may mga lalaking tinatawag sila na mag-asawa upang magkaroon ng mga anak. May mga babae naman na tinatawag sila na mag-asawa upang magkaroon din ng anak. Kaya lang ang sinasabi sa salita ng Diyos, do not be equally yoked with the unbeliever. So huwag kang pumili ng lalaki na hindi mo pareho ang pananampalataya sapagkat talagang mahihirapan ka dyan at isa na ako dyan mga ka-Team Jesus sa naging karanasan ko dahil sa aking pagre-rebuilde. No? Basta, sige, yun na, So yun, hindi ko, kinalimutan ko ang sinasabi ng banal na Espiritu na dapat ay huwag kang pumili ng lalaki na hindi ayon sa iyong pananampalataya. Kaya kung gusto ninyong umunlad ang inyong mga buhay, piliin ninyo ang lalaking ayon sa plano ng Diyos sa mga buhay ninyo. So kung titingnan, si Tito Brian, nung bago pa kami nagkakilala niyan, ay nasa Baguio ako, ay pinagdadasal ko, Lord, bigyan mo ako ng lalaki na hindi mag-uupo sa akin pagdating sa tithing. Bigyan mo ako ng lalaki, Lord, na yung susuporta sa akin sa katawagan mo sa akin. Susuporta sa ministry na ibigay mo sa akin. Dapat pareho din kami ng mga puso na pagsilbihan ka. Kung ang church ay mayroong sabihin nating overnight prayer and fasting, yung asawa ko rin ay dapat na ganoon din ang puso niya. Kami sabay-sabay doon, hindi yung huwag ka pumunta dyan, bakit ganyan. Sasabihan ka pa na, bakit palagi ka na lang nandyan? Halos linggo-linggo, halos may ganyan. Bakit, kabit mo ba ang pastor? Pagsasabihan ka pa, wala ka namang ginawang masama, diba? Yan ang consequence ng kasalanan mo. Bakit yun ang pinili mo? Nagsisilos pa sa pastor, wala ka namang ibang intention kundi ang sundin ang kalooban ng Diyos na yun ang gusto mo. Nag-asawa ka Kaya nga, maingat ka sa pag-aasawa mo. Wag mong gayahin ang aking pagkakamali. But napakabuti ng Diyos. God is so good at all times. No? So, ayan. Nanaginip ako mga ka-Team Jesus doon sa Camp John Hay. Nanaginip ako. At nakita ko yung mayroong lalaki doon na nakaputing pulo, nakita ko yung likod lang niya. Sabi ko, Lord Jesus, nang nagsisilbi na ako sa Baguio, doon sa church, sino yung lalaking nakita ko sa panaginip ko na nakatalikod siya. Nakatalikod na puti ang pulo. Sino nakita ko? Sabi ng Holy Spirit, yon ang ibibigay ko sa iyo. Ang sabi sa Isaiah, I will send a man from the east, no, to fulfill my calling on you. Sabi ko, sino yung lalaking yun? Ayan, hindi ko pa yun nakilala si Tito Brian. Sino lalaki yun? Habang ako nagsisilbi, ayun, nakilala ko si Tito Brian sa online dating. Doon sa online dating ko nakilala si Tito Brian at doon ay nag-umpisa na kami ay mag-video call at kami ay nag-pray bawat video call namin, ganito, ganyan. At nung pumunta si Tito Brian sa Baguio at binisita niya ako, ay doon kami sa Camp John Hay, mga ka-Team Jesus, at siya ay nagsuot ng puting polo. Nagsuot si Tito Brian ng puting polo niya na mayroong necktie, no? Ay, doon kami sa Camp John Hay at umupo doon. Kung alam niyo yung Baguio, mayroon yan silang Camp John Hay, mayroon yan silang parang auditorium na ang laki, no? At doon, nagkaroon ako ng vision. At ang vision na lumabas doon ay
yung likod na yon, yung likod ng taong yon, sa vision ko ay nakaharap na. At yung pagharap niya, si Tito Bryant yung mukha ng vision na yun. Kaya yun ang confirmation ng Diyos sa akin na ito ang lalaking pinadala ko upang maitaguyod or upang ma-complete o ma-fulfill ang katawagan ko sa iyo. Sabi ko, si Brian pala to. Wow! So, kinakabahan ako mga ka-Team Jesus. Kinakabahan ako, Lord. Tapos, pagdating naman namin doon sa bahay na kung saan doon kami nakatira. Doon ako nakatira. Si Tito Brent ay nasa hotel. Doon ako nakatira. Sumama siya. Hindi namin alam yun. Nandoon pala ang aming mga pastor. At sabi niya, Abita, ano namin kayo? Ipakasal namin kayo, i-dedicate namin kayo sa pagsisilbi sa Diyos. Dahil ito si Brian ay babalik na naman yan sa Amerika at hindi natin alam na maaring may masamay nangyari na sa inyo at maaring iwanan ka niya at ako daw ay mabuntis. Pero kung sa totoo lang, wala mang nangyari sa amin ni Tito Brian dahil alam namin ang aming limitasyon, alam namin na makasalanan nyo na gumawa kayo ng, alimbawa, mag-sexual intercourse kayo doon sa hotel. O, alam namin mga mature na kami, mga matatanda na kami, mga nananampalataya kay Kristo, alam namin na yan ay magiging fornication. Kaya, no, we don't do that. No. Nandoon man lang, kahit nandoon kami, but we are just talking, iwanan ko siya, natulog na siya, umalis na ako. Pero wala kaming ginawang masama. Alam ng Diyos yan. Pero sila doon, nagsasabi na sila na, at baka babalik na yan si Brian sa bumalik na yan si Brian sa Amerika at hindi ka na babalikan. Kaya, ipakasal ka na namin ngayon. So, hindi naman kami ready, pastor. Wala naman kaming, ako sabi ko, wala man akong pastor, wala man akong damit or what. Kaya hindi mahalaga yung damit. Sinabi naman niya si Brian, Brian, ikaw ay desidido ba kay Abita? Sabi ni Brian, oo, desidido ako kay Abita. Meron nga akong, si Tito Brian, galing dito sa Amerika dahil nga bisitahin niya ako. February 10 pumunta si Tito Bryant, no? February 10. Bago siya umalis from galing dito, ang sabi ng Holy Spirit sa kanya, dumaan ka sa isang jewelry shop. Sabi niya, okay, bakit ako dadaan? Yan. Tapos doon siya tinuro kasi uuwi na nga siya, no, at makipagkita sa akin. Tapos sabi ng jewelry staff, yes, how can I help you? Sabi naman ng Holy Spirit sa kanya, bumili ka dyan ng wedding ring. Hindi nga niya alam yung size ng kamay ko. Bumili ka ng wedding ring. Mayroon na siyang engagement ring. Bumili din siya ng wedding ring. Sabi niya, anyway, itong mga engagement ring at wedding ring, kung hindi kami magkasundo, ay pwede naman daw niyang i-return dito. Ganito dito, you have 1 month to return, 30 days to return. So, yun ang sabi niya. Okay. So, yung umuwi na siya, mayroon na siyang dala-dala. Ready na siya. Kaya ang sabi, nakapulong puti nakatay. Yun ay February, kailan yun? February 14. February 14. Ng umaga, February 14 ng umaga, noong 2013, noong kami ay doon sa Camp Janhay, pumunta kami doon. Doon nag-reveal sa akin ng Holy Spirit. Sa vision na siya yun. Itong pinadala ko para sa'yo. Para susuporta sa ministry. Susuporta sa katawagan ko sa'yo. Sabi ng Holy Spirit. Kaya yun, ang pastor namin, hapon na. Yun na nga.
Sabi naman, Pastor, hindi naman ako ready, wala naman akong damit, mga ganyan. Pero si Brian nga tinanong, sabi niya, oh, ready na ako. Meron nga akong meron nga akong engagement ring at saka wedding ring. Oh. Nilabas niya yung kanyang engagement ring at wedding ring. sabi, hindi ko lang sinusuot yung aking dito, yung aking engagement ring. Dahil hindi naman kailangan yun. So, ito lang ang akin. Ayan, no? Sinuot na, sabi niya, meron ako, ready na ako. At sabi ng pastor namin, ready naman dahi ka. O sige, ipakasal na namin kayo. So, pastor, paano yung pastor? Siya, punta tayo doon sa church. Nag-prepare sila ng mayroon ng choir doon na nakahanda. Mayroon ng choir doon na nakahanda. Tapos, walang mga papel-papel. Spiritual wedding yon. Mayroon ng, ngayon, pagdating namin, nagulat kami, bakit ang ganda na ng church? Talagang ayos na ayos ang church. Parang mayroon talagang ikakasal. Tapos mayroon pang anong tawag yun, yung carpet doon sa gitna para doon kayo magpapaso. No? Tapos yun. May mga bulaklak na sa harap. Yung talagang wedding na ba? Wedding banquet ang labas noon sa church, ang setting ng church. Sabi ko, Pastor, bakit nagkaganito itong church? Sabi niya, Bita, kasi bukas ay may ikakasal. Kaya alas 8 ng gabi nang kami pumunta doon sa church, February 14. Bukas may ikakasal, February 15. Kaya bago sila ikasal, kayo muna ikasal ko, kayo muna ang i-bless ko na maging partner kayo sa pagsisilbi sa Diyos. Ayan. So yun ang nangyari. Ang nangyari ay pumasok kami doon sa pumasok kami doon sa talagang sa church, sa harap ng church, hanggang sa may carpet pa doon na sa table. Mayroon na kami doon mga bulaklak na pink, purple. Hallelujah. So hindi namin ginastusan yung kasal na yun, kundi ang Diyos ang nag-ayos ng lahat. So say meron pang wine, si Pastor, may wine, sige mag-toast na kayong dalawa. Wala kaming mga aras at iba pa. Ang amin lang is ang spiritual union na ginawa ng Diyos sa aming dalawa upang sa Ginoon ay kami ay sabay na magsisilbi sa Diyos. Kaya ganun lang kasimple mga ka-Team Jesus ang nangyari sa amin ni Tito Brian. Instant yun. Kung ito'y kalooban ng Diyos, gagawa siya ng paraan para maging totoo, maging matupad ang kanyang plano. No? So, napakabuti ng Diyos. So, ganun kasimple mga ka-Team Jesus. At kung ito ay kalooban ng ating Panginoon, kung kalooban niya ng ating Panginoon sa mga buhay ninyo, magugulat ka kung paano gagawin ng Diyos yun. Magugulat ka. At ako ngayon, kahit na maaaring mayroon man kaming problema sa pera, dahil nga mga ganyan-ganyan, pero nandoon pa rin ang kapayapaan ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Kasi, kung ito'y kalooban ng Diyos, kalooban niya. Sapagkat minagdasal mo, sapagkat ang hangarin mo ay hindi para sa sarili mo, kundi ang hangarin mo ay upang pagsilbihan ng Diyos. Kasi kung ang hangarin natin ay upang pagsilbihan ng Diyos, magpapadala siya ng tao. Alam naman niya kung anong ating mga pangangailangan. Alam niya yung ating mga obligasyon sa buhay. Pero kapag inuna natin siya, Lord, andito ang buhay ko. Gamitin mo ako. I desire na magkaroon ng asawa, na yung asawa na yun ay maging katuwang ko upang sa Ginoon ay sabay kaming magsilbi sa iyo. Sabay kaming magsamba sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan, Panginoon Jesucristo.
sabay ka naming ipakilala sa sanlibutan, sa aming mga anak o sa aming pamilya, sa mga taong kahalubilo namin, sabay ka naming publicly na ideklara na ikaw ang aming Diyos. Magugulat ka, mga ka-Team Jesus. Dahil ang Diyos, ang mga pangako ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi napapako. Kapag ang desire ng puso mo ay para sa Kanya, kapag araw-araw nakikihalubilo ka sa banal na Espiritu, dinidesire mo na bigyan ka ng Diyos ng isang lalaki o ng isang babae na sabay kayo o mayroon kayong kagalakan na pagsilbihan ng Diyos. Yun ang gusto ng ating Panginoong Diyos Ama. Hinahanap niya ang mga taong ang plano ng mga puso ay upang sambahin siya, upang pagsilbihan siya. So sa awa ng Panginoon, nakalampas na kami ni Tito Brian to 2013 nang kami ay pinagkaisa ng Diyos. Tapos dito, kasi spiritual wedding namin yun, dito naman, pagdating ko dito, inayos na niya yung mga papilis ko at lahat. No? At yun, mayroon na kaming legal wedding na nasa huwis, civil legal wedding. Para mapetisyon na niya ako. So, ganun yun, no? Kasimple. 2013, yun ang aming binibilang. Kasi doon kami pinagkaisa ng Diyos sa Espiritu. Hindi kami pinagkaisa pagkatapos nyo, sexual na kami, no? Wala. Hindi namin ginawa yan sapagkat alam namin mali. No? So, we are united in spirit. Na ibig sabihin nun, kaming dalawa ay divine intervention ng Holy Spirit yun na maisa kami sa Espiritu at babalik si Tito Brian dito na hindi niya iisipin na siya ay binata pa, mayroon pa siyang kalayaan, maghanap ng ibang babae, kundi secured na siya para rin ako rin. Na yung katapatan ninyo sa isa't isa. So yun ang nangyari. 2013, ngayon ay 2025. So, 12 years na kaming pinagsama ng ating Panginoong Jesucristo upang sa ganon ay 12 years namin siyang pagsilbihan. So, walang problema pagdating sa pera, kung saan mo aanohin ang pera, ganyan. Si Tito Brian, walang problema pagdating sa pera. Sabi ko, mahal ko, ganito ang mga okay, ipagdasal natin. Bawat Sabado, bawat Linggo, pag nag-worship kami, may tithes ba tayo? Ang ganda ng pakiramdam mo kung ikaw ay Kristiyano, Kristyanong babae, at ikaw ay convicted na unahin ninyo ang inyong mga tithes and offering, na yung iyong husband ay magsasabi sa iyo, may tithing ba tayo ngayon? Yes, praise the Lord. Sabi niya kagad, thank you Jesus for all provisions, may tithing kami. Kaysa yung, magta-tithing ka pero ang sasabihin ng iyong asawa ay, bakit ka na naman magbibigay dyan sa church? Magbibigay ka ng ganong kalaki. Magbibigay ka niyan, ang pastor lang ang makakapakinabang dyan. Kasi hindi niya alam na yung pera na nasa Diyos, hindi ba yun ang pastor? Love gift lang, may kaunting love gift ang pastor, may pambayad dito sa maintenance ng church, ang mga kuryente, tubig, tapos yung mga manggagawa, mayroon din yung share, tapos yung mga missionaries, yun ang may pinakamalaking share, ang missionaries na sinusuportahan ng mga church, ganyan. Di nila alam yun. Kapag not deep-rooted ang mga lalaking pinili natin. So, magulo ang buhay, mga ka-Team Jesus. I don't know kung sino sa inyo rito ang mag-asawa na convicted
na sundin ang kautusan ng Diyos, unang-una sa ating finances, na unahin siya. I do not know kung sino sa inyo rito ang sumusunod sa tithing. Dahil ang tithing ay pinakamahalaga sa atin pagdating sa finances. Doon kasi most of the time, doon tayo naging failure. Ang lalaki, kahit anuman ang kanyang trabaho, ang babae, kahit anuman ang kanyang trabaho, pag isakin niya yan, ito ang ating proceed. Ito ang ating kita sa buong linggo na to, sa buong 2 weeks na to, sa 15, okay, sa 30. So, anong gagawin natin? Unahin muna natin ang ating tithing. So, doon, ito yung sinasabi nating sikreto ng buhay na puno ng kapayapaan, puno ng kagalakan, buhay na puno ng mga pagpapala ng Diyos. Ano ang sikreto niyan? Ang katapatan natin sa ating tithing, tithes and offering. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. So, lahat ng bagay na yan, mga kating Jesus. Lahat ng bagay na yan, no? Ay, yun, isik natin muna. Ang lahat ng bagay na yan, ay mangyayari din yan kung inuna natin ang Diyos. Kaya walang gulo, walang away. Bakit? Nandoon ang kapayapaan ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat sinunod natin ang kalooban ng Diyos, ang kautusan ng Diyos. Kaya huwag kayong maniwala dyan sa inyong mga nararamdaman. Una, number 1, priority mo sa buhay mo, ikaw ba ay isang totoong Kristiyano? Ano ang pinaniniwalaan mo tungkol kay Kristo? Hindi yung nahihiya ka na, ayoko nga magsalita, ay, nahihiya ako, ay, iisipin mo. Anyway, yung babaeng yan, ikukumbinsihin ko siya maging Kristiyano. Anyway, yung lalaking ito, ay mahal ko siya, kukumbinsihin ko siya para maging Kristiyano. No, hindi yun. It's very hard, mga ka-Team Jesus. Sa totoo lang, alam ko yun. Dahil naranasan ko na yun. So, kayo ngayon na nagsasuffer sa inyong mga pag-aasawa dahil ang inyong mga asawa ay hindi mga Kristiyano, hindi naniniwala sa tithes and offering, so ayaw nila na, halimbawa, ang sahod nila ay ganito, hindi naman sila naniniwala sa tithes and offering, at ikaw ay naniniwala sa tithes and offering, paano mo ngayon yan ipaliwanag sa asawa mo? Na bakit kinunan mo yung sahod niya para i-tithes niya, hindi naman siya naniniwala doon. So yan ay malaking problema, mga ka-Team Jesus. Problema yan. So balit kung tayo ay may Kristo, hingin natin sa Holy Spirit. Holy Spirit, tulungan mo ako. I am convicted. I believe na ang batayan, na ang sikreto sa mabuting pangangatawan, ang sikreto sa kagalakan, kapayapaan, no? Maayos na pamumuhay ay aming pagsuko sa iyo, lalo na sa aming tithes and offering. So, anong gagawin ko? Tulungan mo ako na ang sa ganoon ay masunod ko ang kalooban mo. Pag seryoso ka na humihingi ng tulong sa Diyos, call unto me, Jeremiah 33:3. Call unto me and I will answer thee. No, I will answer you and I will show you great and mighty things you know nothing about. So, tatawagan natin ang Holy Spirit. On-call service, Jeremiah 33:3. Ano ang gagawin ko? Nang sa ganoon ay malalaman natin kung ano ang ating gagawin, no? Sapagkat
Nakikita mo, ang gulo ng buhay mo, ang aking asawa ganito, Lord, bakit ganito? Narinig mo na ang katotohanan eh. Narinig mo na ang sagot ng iyong tanong. Pero ang problema dyan, kaya mo bang sundin ang conviction ng Holy Spirit sa iyo? Kaya mo ba yun? I've been struggling for how many years? No? Sa loob ng 20 years. Nag-struggle talaga ako dyan tungkol sa tithes and offering. So, ang ginagawa ko, ang aking sahod lang ang binibigyan ko ng tithing, yung aking sahod. Sahod ng asawa ko, hindi ko binibigay. Hindi ko binibigyan. Bakit? Kasi wala man, di man niya alam. So, nagkasala patuloy ako. Kasi kukunin ko yung sahod niya na wala man siyang conviction. Di ba tandaan natin, yung ating tithing and offering, dapat maibigay yun ng with a heart. No, with a grateful heart, with a glad, no, happy heart, na magbibigay tayo ng ating tithing. Dahil out from our labor, mula sa ating mga kamay na pinagpapala tayo ng Diyos, ay ang pagpapalang ito ay natanggap na natin, at yung 10% nun with the offering ay ibigay natin. With a gladness in our hearts. Paano yun? Hindi man niya alam yun. Wala man siyang gladness. Sabihin man niya, ayoko nga, kasi bakit ka magbibigay ng gano'ng kalaki? Pinaghirapan ko yan, no? Pinagpawisan ko yan, ganit may nagtrabahuan ko yan, ibibigay mo lang sa pastor. Tapos, ibigay mo doon sa church na wala siyang alam. Pag malaman yan, maghalo ang balat sa tinalupan. Kaya, hindi pwedeng gawin yan na walang consent doon sa tao, na wala siyang yung sarili niyang pagkukusa ba na gawin niya yun. Kaya mahirap mga ka-Team Jesus, no? But napakabuti ng Panginoon. Pinalaya ako ng Diyos. Pinalaya niya ako. At sa loob ng 12 years, ang aking puso ay puno ng kagalakan dahil malaya akong makapagbibigay ng aking tithes and offering. Walang pangamba kung anong mangyayari sa kinabukasan, walang pangamba kung may bibigay ba ako sa mga bata, ganyan. Bahala ka na dyan, Lord, basta inuna kita. Ano man ang mga babayarin namin, no? So sabay kami, with a gladness in our hearts. Lord, salamat, Lord, at binigyan mo kami ng mga pagpapala at makapagbigay kami sa aming tithes and offering. Thank you, Lord Jesus. Mapayapa ang pamumuhay. Mapayapa ang pagsasama kung nandoon ang kapayapaan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya mag-isip-isip tayo, mga ka-Team Jesus. Pag-isipan natin mabuti ang inyong mga pag-aasawa dyan. At kung meron na kayong mga asawa, ipagdasal ninyo inyong mga asawa. Kung kailangan mag-prayer and fasting kayo, na isakripisyo ninyo ang inyong mga katawang lupa, na hindi kayo kakain, bawat linggo ay meron kayong tinasabing sacrificial day, na hindi kayo kakain, na hindi kayo mag-Facebook, na hindi kayo mag-social media, para ituon ang iyong atensyon sa Diyos, Lord. Ang pagbabago ng iyong mga asawa, ng lalaki mo, ng iyong husband, ng iyong wife, no, ang mga anak mo, do it. Sacrifice your flesh. Para sa kabutihan, para sa kapurihan ng Diyos Ama. Kasi pag mag-fasting ka, mag-prayer and fasting ka, ang kailangan na i-deprive mo yung sarili mo sa mundo. At ang gagawin mo ay magpuri ka sa Panginoon, magbasa ka sa salita ng Diyos. Pero tuloy-tuloy ka pa rin sa ginagawa mo sa bahay mo, nagluluto ka pa rin, ganyan. Pero hindi ka kakain. Kasi nga sacrificial offering mo yun.
You are fasting. You are praying and fasting. Kung mayroon kang mga prayer request na parang ang hirap mangyari, it might be impossible to happen, you sacrifice your flesh. Mag-prayer and fasting ka na walang nakakaalam na nag-prayer and fasting ka. Kagaya ko, halimbawa, pag sinabi ng Holy Spirit, mag-prayer and fasting kayo para sa bahay ko doon sa Bindisi. Malco, mag-prayer and fasting tayo, sabi ng Holy Spirit. Okay, kailan tayo mag-umpisa? Halimbawa, hindi naman ako pwede ng Lunes hanggang Biyernes kasi nagtatrabaho ako, mahirapan siya kung gutom siya, na wala siyang lakas. So, anong gusto mo? Okay, Sabado ng gabi, hindi na tayo kakain. No more dinner. No more breakfast. No more lunch. After the worship ng Sunday, saka pa kakain dyan. So, ilang oras na yan. No? But by the grace of God, Lord, salamat Lord, nakapag-survive kami sa aming fasting. Pero alam niyo mga ka-Team Jesus, kung di ako nagpa-fasting, pag umaga na, ganitong oras, nagugutom na ako at saka yung aking tiyan ay gumagano na. Pag hindi ako nakakain, sumasakit na yung ulo ko. Dahil wala nang laman ng aking tiyan. Gumanon na ngayon, gumanon. Pero pag ang intention mo, pag nagplano ka ng mag-fasting at nag-umpisa ka, at ang iyong sarili ay kinakalimutan mo na yung flesh mo na ano yung nararamdaman mong gutom, ganyan, later on, magugulat ka, hindi ka magugutom, at walang nangyayaring masama sa katawan mo, hanggang sa matapos yung time na magpa-fasting ka. Ganon yung grace kasi nandoon yung grace ng Diyos para masustain ka at hindi ka makaramdam ng kahinaan, hindi ka makaramdam ng gutom. Bakit? Ang grasya niya, ang kanyang grace ang nasa sayo. So, sinusustain ka na ngayon ng Holy Spirit. Wala ka na sa mundo, kundi nandoon ka na sa presensya ng banal na Espiritu. 'Di ba? Ano ang sabi sa salita ng Diyos? Ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi nabubuhay sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. So, kung tayo nagme-meditate sa Word of God, hindi tayo nagugutom. Bakit? Ang pagkain natin ngayon, kung tayo nag-prepare and fasting, ang pagkain na natin ngayon ay ang salita ng Diyos. We are out of this world. We are now in the presence of the Holy Spirit. Kaya hindi tayo nagugutom because we already denied our flesh. We wanted to be closer to the Lord and see, His purpose, His plan. Kaya ganun yun, mga ka-Team Jesus. Gawin natin yun. Bilang mga Kristiyano, let us practice prayer and fasting regularly. Mga ka-Team Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. God, you are so good to us, Father. Thank you, Holy Spirit, sa iyong mga salita sa araw na ito. Nakikita mo po, Panginoong Hesus, kung ano man po ang aming mga sitwasyon. Kung sino-sino sa amin ngayon ang nag-i-struggle nang dahil sa kanilang pagpili ng lalaki o ng babae na kanilang pinakasalan. Father God, all things work together for good to those who love you and are called for your purpose. So lahat ng bagay ay may dahilan. Yung Panginoon, pinagdadasal ko, Lord. Katagpuin mo po itong mga anak mo, itong mga kapatiran namin, Lord, na nag-struggle nang dahil sa kanilang pag-aasawa, na hindi sila pareho ng pinaniniwalaan. Father God, tulungan mo sila, Lord. Gabayan mo sila na yung banal na Espiritu. Tinataas namin, Panginoon, ang mga asawang lalaki
na hanggang ngayon ay hindi ka pa kilala ng lubusan. Tinataas namin sila, Lord, nakatagpuin mo sila, Panginoong Jesus, kagaya ng pagtagpo mo kay Pablo doon sa Damascus. Katagpuin mo itong mga asawang lalaki, Lord, na hindi pa masyadong nakakilala sa iyo at hindi nila alam ang kanilang mga desisyon. Father God, katagpuin mo sila. Convict their hearts, Lord Jesus, na ang sekreto ng kasaganaan, ng kapayapaan, ng mabuting pangangatawan, ng kagalakan sa puso ay ang pagsunod sa iyong kautusan. Ang pagbibigay ng aming mga tithes and offering. Yes, Lord. Salamat, Lord Jesus. Katagpuin mo rin ang mga babaeng asawa, Lord, na wala pa sa iyong presensya. Convict their hearts also, Father God. Naunahin namin higit sa lahat, ikaw, ang iyong kaharian, ang pagsisilbi sa iyo, and all these things shall be given. And all these things, shall be given unto us. So kung ano pa mang ibang mga bagay na aming hinihiling, ito ibibigay mo, sapagkat inuuna ka namin, Panginoong Kristo. Hallelujah. Yes, Lord. Ikaw ang aming kalayaan, Panginoong Jesus. Thank you for the freedom to worship you. Thank you for the freedom to serve you. Thank you for the freedom to share the Word of God. Oh, hallelujah. Thank you so much, Holy Spirit, sa pagbukas mo ng aming mga isipan. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat, Lord, sa conviction of the Holy Spirit to obey you, to follow you, na andito ang aming mga katawan. We dedicate ourselves to you, to serve you, kung paano kami maging kapuri-puri sa harap mo. Para sa mga dalagang wala pang mga asawa o mga byuda, Father God, kung ito'y kalooban mo na sila ay mag-asawa, Lord, it is our prayer na ipadala mo ang mga lalaking kaloob mo, ang mga lalaking siyang maging head of the family nila, at maging katawang nila sa katawagan na kung saan mo sila tinatawag, Panginoon Jesus. Kung ito man ay kalooban mo, na makapag-asawa sila, Lord, let it happen, Father God. Guard their hearts, Lord, na hindi sila matukso sa kahit na sino pa man, kundi doon mo sila i-preserve mo ang kanilang mga katawan, kanilang mga buhay, sa mga lalaki o sa babae na you intended them to have, to be in union with. Panginoon Jesus. Maraming salamat po. Agabayan mo ang bawat isa. Pagpapalain mo ang bawat isang siksik, liglig, umaapaw, Lord. Na isuko namin sa iyo ang lahat, maging ang aming mga finances. Na unang-una, unahin ka namin sa lahat ng mga panahon. Sa lahat ng bagay, sa lahat ng sitwasyon ng aming mga. Praise the Lord Jesus Christ and glory to God alone sa lahat ng inyong mga ginawa sa aming mga buhay. Holy Spirit, maraming salamat po. Lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama sa pangalan ni Jesucristo at ng banal na Espiritu. In Jesus' name, Amen. Woo! Hallelujah! Ayan, mga ka-Team Jesus. So, kung kayo, ang aking screen dito ay nag-lock. Hindi ko na nakikita ang inyong mga messages. So, kung kayo dyan ay kinonvict ng Holy Spirit, mga mag-asawa, unahin ninyo, pagkasunduan ninyo yan at maniwala kayo sa gagawin ng Diyos sa mga buhay ninyo. Maniwala kayo. Iyon ang sikreto ng kagalakan, kapayapaan, ng kasaganaan sa buhay, ang tithes and offering. Kaya unahin muna natin pagsilbihan ng Diyos kapag ang desire natin ay to serve the Lord,
and all other things, all these things, shall be given unto us. Ano? So, ayan mga ka-Team Jesus. Sino-sino sa inyo dito ang nag-i-struggle, ang mga nag-i-struggle dyan sa kanilang mga husband, sa kanilang mga wife, na hindi naniniwala sa prayer, sa tithing, pinagdasal na natin yun, kaya paniniwalaan ninyo na may gagawin ang Diyos. May gagawin ang Diyos para sa kanyang kapurihan. So, sino-sino sa inyo rito ang mga nag-i-struggle ng tithes and offering? Magsabi kayo ng, "Help me, Lord Jesus." Sino-sino sa inyo rito ang nag-i-struggle tungkol sa tithes and offering? Magsabi kayo ng, "Help me, Lord Jesus." Sige nga. Magsabi kayo. Bago tayo mag-off, tingnan natin kung sino ang nag-i-struggle sa kanilang tithes and offering. Sino nag-i-struggle dyan sa tithes and offering? Magpakatotoo kayo para sa ganoon ay maipagdasal natin kayo, mga ka-Team Jesus. Okay? O, nakikita ng Diyos ang inyong mga confession diyan. Nakikita ng Diyos ang inyong mga struggle, mga ka-Team Jesus. Kaya maniwala kayo na may paraan ang ating Panginoong Hesus nang sa ganoon ay magkaroon kayo ng kapayapaan na isuko ang inyong mga buhay, ang inyong mga finances sa Kanya unang-una, nang sa ganoon ay mai-release niya ang Kanyang mga pagpapala. Paano mai-release ng Diyos ang Kanyang mga pagpapala sa atin kung hinahawak-hawakan pa rin natin yung kakarampot na perang ito? Ibigay mo na yan. Ayoko, Lord, kasi ito na lang ang ano ko. Ibigay mo na yan. Oh. No? Ayoko, Lord. Oh. Sa halip na maniwala ka sa Kanya, Lord, ito yung aking isuko ko ito sa iyo. Ikaw, naniniwala ako na ikaw ang aking shepherd. I shall not want. Ikaw ang aking provider. You will provide all our needs. Isuko ko ito, Lord. Shh. Magugulat ka pag nirelease mo ang perang karampot na yan. Magugulat ka. Umaapaw, siksik, liglig, hindi mo na kayang gano sa kamay mo, dalawang kamay mo, yung mga pagpapala ng Diyos sapagkat sinuko mo kung anong meron ka. Ganon ang tithing eh. Pag nasanay ka na yan, automatic na yan na ginagawa mo na wala ka ng struggle sa buhay mo. Kaya pagdadasal natin, itong mga nandito na nagsasabing, "Lord, help us, Lord." At na may gagawin ng Panginoon na patatagin niya ang inyong mga pananampalataya nang sa ganoon ay maging tapat kayo sa Kanya, lalo na sa inyong mga finances. God will make a way where there seems to be no way. So God bless sa ating lahat. Hanggang sa muli, Jesus loves us. Bye-bye. Slow connection.